Nagigising na kaya ang mga liberal na Hudyo na ayaw na talaga sa kanila ng kaliwang kaalyado nila? Iyan ang tanong na dapat itanong ng maraming demokratang Hudyo sa kanilang sarili habang pinag-iisipan nila ang sitwasyon. Hindi lang nila tinanggap bilang normal ang mga anti-Semitiko, tulad ng mga miyembro ng makakaliwang squad sa Kongreso, kundi niyakap pa nila ang Nazi. May tattoo, nang-aabuso ng babae, at bumabatiko sa Israel. Si Graham Plattner ay kandidato nila sa Senado sa Maine, at malamang gagawin din ito kay Abdul El Sayed sa Michigan. Mula sa boycott ng mga kooperatiba sa Brooklyn laban sa Israel hanggang sa pagbatiko sa AIPAC, tila sinasabi ng mga demokratiko at kaliwang pakpak sa mga Hudyo na hindi sila welcome. Ngunit mananatili pa kaya ang tapat nilang mga botanteng Hudyo? Susunod sa Think Twice, pag-uusapan natin ito at iba pang issue ng pagbagsak ng katinuan sa politika, media at kultura kasama si kolumnista at podcaster Carol Markowitz. Kamusta at welcome sa Think Twice. Sa isang mas matinong mundo, si Graham Platter ay magiging halimbawa kung paano ang isang baluktot na tao na may kayamanan ay walang lugar sa pangunahing politika. Pero sa 2026 si Platter ay hindi na lang kakaibang tao na maraming sikreto at nanalo sa primerya sa maliit na estado. Siya ang taong inaasahan ng National Democratic Party at ng marami nilang tagapagbigay at butante na magwawagi ng kontrol sa Senado para sa kanila ngayong taon. At ang mga normal na tao na dapat ay ituturing ang ganitong tao bilang patunay ng pagkabulok ng Republican Party kapag siyang nominado ay hindi lang basta nagrasyonalisa ng suporta sa kanya. Yakap nila siya ng buong sigla dahil sa mundong ito, kung saan ang politika ay ginagampanan na ang papel na dating ginagampanan ng relihiyon sa buhay ng mga tao. Ayos lang ang kahit ano, basta't matalo nila si Donald Trump. At sa kahit ano, kasama na rito ang pang-aabuso sa mga babae, paggamit ng anti-Semitikong pananalita tungkol sa Israel, at syempre, ang pagkakaroon ng tattoo ng Nazi. Ngunit si Plattner ay isa lamang sa pinaka-prominenteng halimbawa kung gaano nakabaluktot ang politika sa Amerika at ang media na nagbabalita tungkol dito. Kasama rito, hindi lang ang pagiging karaniwan ng antisemitismo sa ating diskurso, kundi pati na rin ang kahandaang ng ilang mga Hudyo na dapat sanay natatakot sa lahat ng ito sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. Ngunit, handang ipagsawalang bahala ito dahil sa sarili nilang pagkahumaling sa politika na sumasalungat na sa kanilang sariling kaligtasan. Sa politika, media, at kultura, naging normal na ang kabaliwan ng kaliwa at ilang anti-Semitikong kabaliwan mula sa kanan. Para talakayin ito, makakasama ulit natin ngayong linggo ang isa sa pinakamatalinong tagamasid ng politika, media at kultura. Si Carol Markowitz ay isang kolumnista para sa New York Post at Fox News at co-author ng librong Stolen Youth. Siya ang host ng Carol Markowitz Show at co-host ng Normally, parehong podcast sa iHeartRadio. Ipinanganak si Carol sa Soviet Union, lumaki sa Brooklyn at ngayon ay nakatira sa South Florida kasama ang asawa at 3 anak. Carol Markowitz, welcome back sa Think Twice. Hi Jonathan, masaya akong nandito. Hi Carol, salamat sa pagsama ngayon. Marami tayong dapat pag-usapan. Ngunit gusto kong magsimula sa pagtatanong tungkol sa lungsod na mahal mo pero nilisan mo na. Ganun din para sa akin. Maraming tao sa labas ng New York ang minamaliit ang kahalagahan ni Zohran Mamdani at ang kanyang ginagawa dahil iniisip nilang hindi ito mahalaga sa Amerika at di rin magtatagumpay ang kanyang pagsubok na buhayin muli ang sosyalismo o komunismo doon. Ano sa tingin mo ang epekto ng pagpapalaganap niya ng kabaliwan sa ekonomiya at anti-Semitismo sa kulturang Amerikano, lalo na sa pinakamalaking lungsod ng Amerika na sentro pa rin ng media? Para sa akin, nakakahawa ang masasamang idea, kaya maling balewalain si Zohran Mamdani. Una, hindi lang ito tungkol sa pulisiya niya, sa ekonomiya o pakikisalamuhan niya sa galit sa mga Hudyo. Sa tingin ko, marami pang bagay tungkol sa kanya, lalo na sa paraan niya ng pagpapakilala na parang masayahin siya. Paano mo nga ba hindi magugustuhan ang masayahin at palaniting tao na ito? Ngayon, sinasabi ng mga taga-suporta niya, gusto mo ba ang panalo ng mix? Sosyalismo raw ang nagdala nito.
Pero igit pa doon, sige, biro lang yon, malinaw naman. Pero igit pa doon, sinasabi nila ng mga bagay tulad ng, tingnan mo, bumaba ang krimen sa New York City, sosyalismo ang dahilan nito. Ngayon, alam na natin na hindi yon ang dahilan. Ito ay dahil sa pagpapatrolya at pagpapanatili sa parehong mahusay na hepe ng pulisya. At saka ang katotohanan na ilang buwan pa lang siyang mayor, alam mo yon? At saka galing pa tayo sa mga taon ng COVID na kung saan napakataas ng antas ng krimen. Ang lahat na yun ay parang nag-ambag sa pagbabago sa New York. Inaangkin pa niya ang kredito sa mga hindi naman niya ginawa. Sabi ng ibang estado, baka hindi naman masama yon at okay lang maghalal ng sarili nating sosyalista. Salamat sa panunood ng Think Twice. Kung makikinig ka man sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Maliban sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan nagbabahagi ako ng balita at pagsusuri sa mahahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Hanapin ang Daily Show sa Jonathan Tobin Daily ng JNS Channel sa inyong podcast platform. Ngayon, balik tayo sa programa na yon. Sa tingin ko, patas naman yon. At syempre, pag-uusapan din natin mamaya ang tukol sa kinabukasan ng Democratic Party at ang unti-unti o mabilis nitong paglipat sa kaliwa. Pero mag-focus muna tayo sa isang bagay, isang kwento na alam kong sinusubaybayan mo dahil kilala mo ng mabuti ang Brooklyn bilang isang taong doon nanirahan ng malaking bahagi ng iyong buhay. Kaya sinusubaybayan mo ang kwento ng Park Slope Food Co-op. Pero ang kanilang boycott, ang boto nilang i-boycott ang produktong Israeli, ay halimbawa ba ng pagdomina ng mga ekstremista sa malalalim na asul na urbanong lugar? Sinasabi ba nito kung paano hinaharap ng mga makakaliwang Hudyo ang anti-Semitikong pag-Hudyo kahit sa mga lugar na komportable sila at hindi naman talaga nila ito tinututulan sa anumang maayos at magkakaugnay na paraan? Pareho, sa tingin ko, sa mga lugar na talagang makakaliwa, ang pinakamalalakas na boses ang syempre nangingibabaw. Laging konektado ang malalakas na boses sa radikal na makakaliwang pulisya. Nakatira ako dati sa Park Slope bago lumipat, pero taga mas loob talaga ako ng Brooklyn, yung tinatawag kong totoong Brooklyn. Naranasan ko ring tumira sa Park Slope ng ilang taon bago kami umalis. Kakaibang lugar talaga yung tirhan. Noong pandemya at mga kaguluhang kaugnay ni George Floyd, may mga karatulang defund police sa mga brownstone na nagkakahalaga ng $4 milyong. Ito ang lugar na laging lumalampas sa nakasanayan. Pinapalabas pa ang mga bata para magprotesta laban sa pagbabago ng klima. Pinapalabas nila ang mga bata para magprotesta laban sa kung ano-anong bagay, sa totoo lang. Kapag may sinabi o ginawa kang taliwas sa gusto nila o hindi ka sapat na sumusunod sa matinding kaliwang paniniwala, siguradong makakatanggap ka ng matinding pantutol. Ngayon, kapag sinabi ko yan, hindi ako ang tinutukoy ko dahil konserbatibo ako. Ginagawa nila ito sa sarili nilang panig. Ipipiptilit ng mga kaliwista sa mga kapwa-liberal nila ang pananalita at mga posisyon nila. At napasunod nila ang mga ito na sumunod ng husto sa linyang iyon. Napapaniwala nilang iba na huwag nang igiit ang pagbubukas ng mga paaralan noong COVID dahil ito na ang posisyon ng kanan. Kahit palihim namang pinapapasok pa rin nila ang kanilang mga anak. Siguro nag-aral sila sa pribadong paaralan o tumira sila sa kanilang bahay sa tabing dagat at doon pinapasok ang kanilang mga anak sa paaralan. O kaya naman ay bumuo sila ng maliit na grupo o kung ano paman. Nagawa nilang tulungan ang sariling anak pero hindi sila pinayagang sabihin na dapat buksan ang paaralan para sa lahat. Noong panahon yon, iniisip ko, ito ba ang pagkakapantay-pantay na ipinaglaban ninyo ng tag-init? Dahil ito ba ang pagkakapantay-pantay? Kung ilang bata lang ang nakakapasok sa paaralan, at iyon ay kung mayaman sila. At ang nangyayari, pinapatahimik ng kaliwa ang mga medyo hindi ganoon kakaliwang grupo, ang mga liberal, at napipilitan silang sumunod na lang. Ngayon, may mga tao na lumalaban sa Park Slope Food Co-op. Alam mo, si Boycott Ramon Maislin ay isang aktivista online na aktibo sa pakikipagtalo at pakikipaglaban. At sinasabi niya, alam mo, isa akong taga Park Slope at isa siyang liberal. At sinasabi niyang hindi ito katanggap-tanggap. Pero sa pangkalahatan, ang mga liberal na Hudyo ay tahimik lang tungkol sa ginagawa ng kaliwa at mukhang hindi sila magsasalita sa ngayon. Sasabihin ko sa'yo at siguro na pag-usapan na natin ito. Pero malis kami sa aming sinagoga noong 2011 sa Park Slope
dahil ang rabay doon ay isang aktivista na hindi makahanap ng tamang mga salita. Para pag-usapan ng mga Hudyo na palaging binubugbog sa kalsada ng Brooklyn dahil hindi naman pula ang sombrero ng mga umaatake. Hindi sila ang inaasahan niyang mga tao na dapat ning labanan. Dahil hindi naman tulad ng inaasahan ng mga anti-Semite na nahimik siya ng ilang taon sa mga pag-atake. Sa huli, sinabi namin kailangan na naming umalis. Oo, sa tingin ko, alam mo, yung dinamika doon ay parang, kung alam mo, ang tasaysayan, parang popular front, walang kaaway sa kaliwa. Sa tingin ko, totoo pa rin yan. Sa ilang antas, may mga tao rin sa kanan na gumagawa ng parehong laro ng walang kaaway. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero sa tingin ko, malakas talagang takot na mapag-iwanan o hindi sumabay sa kung anong uso sa mga liberal. At sa tingin ko, mas malakas ito para sa mga liberal na Hudyo na, alam mo na, yun talaga ang kanilang relihiyon. Oo. Isa itong pagkakamali, ginawa nilang relihiyon yon. Pero ngayon, tinalikuran na sila ng relihiyon nila at naiwan silang na politika. Mas naging kilusang pampolitika ito kaysa relihiyon. At sa tingin ko, ang paraan, yung ganong uri ng anti-Israel, alam mo na, anti-Semitiko, anti-Zionismo, na talagang anti-Semitismo, ay hindi lang maging normal, kundi naging pamantayan na. Sa tiyak sa mga malalalim na asul na lugar, at kumakalat na rin sa buong bansa. Alam mo, nakakatuwa para sa akin. Alam mo, isa pang distrito sa New York kung saan si Dan Goldman, nakilala mo, ang natitirang nag-iisang Hudyo na demokratiko na kumakatawan pa rin sa New York sa Kongreso. At siya ay isang orthodox na liberal. Naging tagapayo siya sa isang impeachment ni Pangulong Trump. At patuloy pa rin siyang tumatakbo gamit ang hindi kanais-nais na record na yon. At alam mo, hindi na mas mapapantayan pa ang kanyang mga kredensyal kung isa kang liberal na demokratiko. Ang tanging kapintasan niya para sa kaliwa ay hindi siya laban sa Israel. Hindi siya masyadong suportado sa Israel pero mas malapit doon ang asawa niya. Pero kasalukuyan siyang natatalo sa mga survey ng 30 puntos sa kanyang primary laban kay Brad Lander, isang Hudyo na laban sa Zionismo. At kawili-wiling dinamika yon, hindi ba? Si Brad Lander, kamakailan lang, ay hindi itinuring ang sarili bilang Hudyo na kontra Zionismo. Tinawag niya ang sarili niyang Zionista hanggang sabihan siya ng kaliwa na hindi na ito tanggap. Kung gusto niya mapasama sa kanilang grupo at talagang gusto niya ito, ang ideya na pwede niyang talikuran ang Zionismo o Israel para matanggap at mahalin nila bilang Hudyo, hindi talaga nangyayari. Hindi talaga umeubra na pwede kang maging anti-Zionist, walang pakialam sa Israel o anti-AIPAC. Ang AIPAC ay naging parang halimaw sa kaliwa. Para sa mga miyembro ng Kanan, ang organisasyon ito na dating gitna lang. Itong PAC na palagi kong nakikitang medyo liberal, ay naging hindi nakatanggap-tanggap. At tama lang naman dahil ang paniniwala nila sa bipartisanship ang nasa puso ng organisasyon. Bipartisanship, two-state solution. Dati, ang two-state solution ay posisyon ng kaliwa. Ngayon, hindi na ito katanggap-tanggap. Si AOC noon ay suportado ang two-state solution dahil iyon ang paniniwala ng mga liberal. Pero ilang taon na ang nakalipas ay kinailangan niya itong bawiin. Bigla niya naisip, teka, hindi na pala tayo pabor dito. Hindi ko alam, walang pagtutol kay Brad Lander dahil protektado siya ng liberal media at mga kaliwa sa partido niya. Sa tingin ko, hindi niya kayang sagutin kung anong pinaniniwalaan niya. Parang wala siyang totoong paniniwala. Sa tingin ko, isa siyang lalaking gagawin ng lahat para makuha ang kapangyarihan at mapasama sa grupo kahit wala siyang sariling paniniwala. Sa tingin ko, alam mo, ayoko magbigay ng mga prediksyon dahil hindi ako nagbibigay ng prediksyon. Matagal na ako sa industriyang ito para malaman na kalokohan lang yon. Pero kapag tinitingnan ko si Brad Lander na parang inaatik si Dan Goldman, ang maiisip ko ay mga 2 hanggang 4 na taon mula ngayon, ikaw naman ang susunod. Siya naman ang susunod. Sa tingin ko, pwede tayong tumaya dyan. Baka hindi lang 2 hanggang 4 na taon, baka 5 o 10, pero darating din ang panahon niya. Hindi niya kakayanin makasabay dito. Sina AOC at Bernie Sanders, napuputol ang talumpati nila dahil hindi raw sila sapat laban sa Israel. Sila-sila lang din ang tinatamaan nila, parang nagbabarilan lang sa sariling grupo.
Ito ang dahilan kung bakit komportabel akong maging bukas na konserbatibo kahit sa liberal na Brooklyn dahil hindi ako kabilang sa grupo ninyo at hindi ko kailangang sundin ang gusto ninyo. Ipapasabi sa akin, hindi naman natin sila kailangan katakutan, di ba? Hindi talaga. Ang gaan ng pakiramdam. Sinasabi ko sa mga kaibigan ko Hudyo na may kaliwang paniniwala. Pwede kayo umiwas at hindi makisali. Para mang natatakot ka dahil sa pakikilahok mo? Kapag hindi ka na nakikilahok, mas malaya ang pakiramdam. Ngayon, palawakin natin ang pananaw. Sa tingin ko, si Graham Platter ang pinakamagandang halimbawa ngayon ng pagiging normal, hindi lang ng anti-Semitismo, kundi ng lahat ng uri ng masamang asal sa ngalan ng pagiging panig. Ano ang sinasabi nito tungkol sa mga demokratiko ngayon na hindi lang nila tinitiis habang pinipigil ang kanilang mga sarili, kundi buong-buo nilang tinatanggap ito? At magbibigay lang ako ng isang kwento. Nasa New York ako nung isang linggo. Nasa Carnegie Hall ako, nakaupo sa cafe, at tahimik na nagmamasid. May dalawang babaeng mukhang galing sa mataas na lipunan. Malamang Hudyo, pero di ko sila tinanong. Wala naman silang suot na mga palatandaan ng mga Hudyo, pero ang lakas ng boses nila habang pinag-uusapan na hindi masamang tao si Graham Platter. Naisip ko, bakit ko ito pinakikinggan? Pero parang, alam mo yun, bata pa siya noon at ngayon ay ayos na siya. Sa tingin ko, dapat talaga nating subukang magustuhan siya. Sa huli, kailangan talaga natin ng upuang ito. Kaya si Graham Platter ay naging, sa tingin ko, hindi lang basta isang nakakaintrigang kwento tungkol sa kung paano, alam mo yun, ang kabaliwan at masamang asal ay maaaring tanggapin. Pero kung paano ang buong kultura ng Democratic Party at ang buong liberal na kultura sa paligid nito ay, alam mo yon, parang bumaba na ang kalidad. Nasaan ang mga organisasyong Hudyo na sumuporta sa mga demokratiko sa loob ng isang siglo para magsabing, hindi, hanggang dito lang kami. Alam mo, kahit sabihin nilang nangyayari rin sa kanan, siguradong hindi ako susuporta sa kahit sino na may Nazi tattoo. Ngayon, ikaw naman, alam mo, ikaw ba alam mo yung idea na pareho tayo? Well, hindi tayo pareho. Oo, syempre may mga antisemitiko sa kanan, malinaw naman. Palagi kong sinasabi na hindi ibig sabihin na hindi mag-e-exist ang antisemitismo sa ilang lugar. Tulad dito sa Florida, dito ako nakatira. Sobrang komportable ako dito bilang isang Hudyo. Hindi ibig sabihin na walang mga antisemitiko dito. Ang hinahanap mo ay yung reaksyon ng mga hindi Hudyo. At ang reaksyon ni Graham Platter ay, well, kailangan natin ng upuan. At ang katotohanan na kailangan pang pumila ng mga Hudyo para sa taong ito at kailangan pa nilang suportahan ang taong ito. Sila sabi ko ito pero alam mo hindi ito ang huling beses na susuporta sila sa taong may kaugnayan sa Nazi. Kailangan talaga nilang pag-isipan ang ginagawa nila. At lahat ng organisasyong Hudyo na palagi kong inisip na walang silbi, na yon ay mas lalo lang silang walang kwenta. Ang kanilang pananahimik at pagiging duwag sa ganitong sitwasyon ay nakakabawas ng kredibilidad. At yung ideya na wala silang masabi tungkol sa taong ito, nakakahiya talaga. Ako, naaawa na lang ako sa kanila. Oo. At syempre, totoo rin ito sa mga grupo ng kababaihan at alam mo na, mga mamamahayag. Oo, totoo yan. Alam mo, isa sa mga mamamahayag ng New York Times na, alam mo na, naging isa sa mga nang-ungguna. Yung paratang na may kaugnayan sa Me Too, ilang taon lang ang nakalipas. Ngayon ay nasa TV na. Sa madaling salita, pinapaboran siya at inaatake, alam mo na, yung isa sa mga taong naglantad sa kanya bilang nangaabuso ng mga babae. Tama. Ibig ko sabihin, Jonathan, kailangan nila ng pwesto dahil si Susan Collins na sobrang konserbatibo ay kailangang mapigilan at nakakabahala ito. Talagang nakakabahala na handa nilang balewalain ang lahat ng ito para lang matigilan, alam mo na, yung pinaka-moderate na miyembro ng Senado, yung tao hindi ganong konserbatibo. Sa Senado, Trumpified na ang mga Republikano dito. Yan ang susuportahan nila ng todo, isang lalaki na may Nazi tattoo at may madilim na nakaraan. At isa pa, Hunyo na ngayon. Wala pa tayo nasisimulang kwento kay Graham Platter. Kung ito na ang lumalabas ngayong Hunyo, ano pa kaya sa Oktubre? Nakakatuwa talaga. Sa tingin ko, magiging kapanapanabik na pagsubok ito. Ang Maine ay may natatanging politika, gaya ng ibang estado na may kanya-kanyang kultura. At alam mo, si Collins ay nanatili sa Senado doon dahil sa isang dahilan. Siya talaga ang gusto ng mga Republican. Kaya nga yung mga right-wing Republican sa ibang lugar, hindi na nagtangkang magpatakbo ng primary challenger laban sa kanya. At tama lang naman dahil hindi yun magandang idea.
Pero alam mo, magiging isang interesting na test case ito para makita kung gaano karaming pera ang handang ilaan ng mga Democrat, lalo na yung mga National Democrat, para sa kanya at kung talagang gagana yon. Oo, at muli, yung idea na lalapitan ang mga Jewish na donor para pundohan siya at gagawin nila yon dahil yon ang grupo nila. Oo. Hindi ko nakikita na may ganong kaugnayan sa kanan. Hindi ko akalaing may anti-Semitic na kandidatong malayong kanan na may Nazi na tattoo. Ginagamit ang IPAC sa paninira at suportado ng Jewish na konserbatibong donor. Hindi yun mangyayari. Oh, malaking pagkakaiba yan. Ngayon, kalimutan muna natin si Pluton. Sa tingin mo ba may lugar pa para sa mga pro-Israel na politiko sa Democratic Party ngayon? Meron pa tayong isa pang interesting na laban sa Senado sa Michigan primary, si Abdul Said, isang lantad na anti-Israel at anti-Semitic na kandidato, ay tumatakbo laban sa isa pang kaliwa, si Mallory McMorrow, na hindi kasing grabe. Anti-Israel pero alam mo yon, siguradong anti-Israel at isang moderate na pro-Israel na Democrat na si Haley Stevens na sa totoo lang hindi naman laban sa AIPAC. Sa tingin mo ba, baka si Haley Stevens ang manalo? Interesting din, parang tabla lang ang laban na yan. Pero sa tingin mo ba, may pag-asa ang sinumang hindi kontra Israel na maging presidential nominee ng Democrats sa 2028? Hindi sa nakikita nating hinaharap. At sa tingin ko, magiging malaking palatandaan ito para sa mga Hudyo sa kaliwa kung saan talaga sila nababagay. At umasa akong magising na sila at sundan ang palatandaang iyon. Hindi ko nakikita na ang susunod na demokratang tatakbo bilang presidente ay magsasabi ng kahit anong positibo tungkol sa Israel o hihikayatin ang relasyong iyon sa kahit anong paraan. At ang nakakatawang bagay dito ay kahit gaano pa karaming tao ang magsabi na may parehong issue ang kanan, sigurado akong hindi tatakbo si J.D. Vance bilang isang anti-Israel na republikano. At siya, malamang alam mo na, itinuturing hindi natin alam. Parang chismis lang at second-hand info lahat ito, pero tingin sa kanya ay anti-Israel sa kwartong yon, di tulad ni Pithek. Si Hegseth ay hindi ganun ka-interesado. Siguradong hindi siya ganun ka-excited tungkol dito. Oo. At kahit ganon, naisip ko pa rin siyang tumakbo bilang medyo mainstream na republikano na may karaniwang ideya ng republikano tungkol sa Israel. At tingnan mo, naging hindi na ganun kasikat ang isyong yan sa kanan tulad ng sa kaliwa, pero hindi ito kasing tindi ng galit at paninira. At ito ay dahil lang sa politikal na kapakanan, tama? Binanggit mo ang Michigan. Wala akong nakikitang pro-Israel na republikano o demokratiko. Tumatakbo sa Michigan, mukhang malabo na ito ngayon dahil kailangan nilang tutukan ang dumaraming Muslim na botante at sabihin ang mga bagay na makakatulong sa panalo nila. Kaya nag-iusapin na ito ng demografiya. Pero sa kaliwa rin, naging tanong na rin kung sino ang namumuno. Para sa kanila, ang kaliwang pakpak na ang namamayani sa partido. Hindi na base o gilid, kundi sila na ang partido mismo. Oo, tingin ko totoo yan. At sa palagay ko, may ilang mahalagang punto kang nabanggit. Una, bahagi ng kwento ang imigrasyon. Ang pag-aangkat ng napakaraming tao sa bansang ito na nagmula sa mga bansang laban sa mga Hudyo. Tama. Nagkaroon talaga yan ng epekto. Totoong nagkaroon yan ng epekto sa New York. Oo. At nagkaroon din ito ng epekto, alam mo, sa mas malawak na saklaw. Siguradong may epekto ito sa politika ng Michigan, pero alam mo, kumakalat na ito. Ang gusto kong ipunto, kapag kinikilala ko ang mga liberal na Hudyo, bahagi ng kritisismo ko ay hindi lang tungkol sa mga isyong Hudyo. Ito ay tungkol sa konserbatibo laban sa liberal. At marami sa mga isyong liberal na sinusuportahan nila, marami sa mga paninindigan na sinusuportahan nila ay makakasama sa kanila. At nakakasama na nga ito sa kanila ngayon. At ang imigrasyon ay parang nasa tuktok ng listahan na yan. Tulad ko, isang imigrante ako. Ako ay isang refugee. Hindi ako laban sa imigrasyon. Pero kung ano meron tayo sa border nung panahon ni Biden, ay parang pagtatapos ng liberal na proyekto na sobrang sinusuportahan nila, hindi ba pwedeng kudin ang liberalismong gusto nila at sabay mabukas ng hangganan? Walang saysay ang mga ideya ninyo. At iyan talaga ang palagi kong sinasabi sa kanila na kailangan mong magkaroon ng kahit kaanting pag-iingat para sa sarili. Ang mga ideyang ito na meron kayo, una sa lahat, hindi naman gumana. Wala naman itong natulungan. Pero pangalawa, kailangan mo munang alagaan ang sarili mo bago mo alagaan ang ibang tao o ang mga grupo at iba pa. Oo, totoo yan.
At yan ang isang bagay na mahirap gawin para sa mga liberal na Hudyo dahil alam mo, hindi lang nila sinasamba ang social justice na siyang code nila para sa liberal na politika. Pero alam mo, sila ay mga universalista. Alam mo, iniisip nila na ang pagtindig para sa sarili mong mga tao ay parang may universalismo at partikularismo sa Judaismo. Pero para sa kanila, sobrang wala na sa balanse. Sobrang sobra. Hindi sila komportable. Ibig kong sabihin, narinig ko, alam mo kahit yung isang klasikong halimbawa nito at napag-usapan ko na ito dati sa podcast na ito. Alam mo, si Jason Alexander, isang Hudyo at actor sa Seinfeld, ay tunay na Hudyo at tumutulong sa mga totoong organisasyong Hudyo. Hindi niya itinatago ang pagiging Hudyo niya. Pero nagsalita siya tungkol sa kung gaano siya hindi komportable na ipaglaban, alam mo, ang mga batang Hudyo na bihag, na bihag ng Hamas. Dahil meron ding, ayaw niya itangi lang ang mga batang Hudyo kumpara sa, mga batang Arabo na maring naghihirap din. Ibig ko sabihin, nakakabaliw yon. Nakakabaliw kasi inaasahan ng mga liberal na Hudyo, nakakampi nila ang kanilang mga liberal na kaalyado. Kahit walang suporta, hindi pa rin umiralang instinct nila para iligtas ang sarili at sabihing mag-isa na lang tayo at kailangan natin gawin ito para sa sarili natin. Hindi pa rin nila nagawa. Hindi ko pa rin maintindihan. Gets ko na akala mo kakampi mo, mga kaibigan mo, tapos mag-isa ka na lang. Pero bakit di mo pa rin ipagtanggol sarili mo? Paano mo pa rin hindi magawang lumaban at gawin ang kailangan mong gawin para mabuhay? Totoo yan. At alam mo, nakakalungkot din at parang nakakabaliw sa politika. Ngayon, gaya ng sinabi mo na may malakas na pagkakaiba sa mga Republikano tungkol sa mga isyung ito kahit na maingay ang mga anti-Semitikong podcaster. Ang mga opisyal ng GOP ay halos lahat ay pro-Israel pa rin at lalo na ngayon matapos matalo si Tomas Massie. Pero base sa mga survey sa mga kabataan at mga batang Republikano, pati na rin sa mga batang Demokratiko, kumpiyansa ka ba na mananatili itong ganito? Kumpiyansa? Medyo. Sa tingin ko, habang tumatanda ang mga batang gutante na ito, mas magiging matalino sila at mas huhusay ang kanilang mga pananaw. Hindi na rin sila basta-basta maniniwala sa naririnig nila sa internet, reels, or TikTok. Sa tingin ko, ito ang magdadala ng pagbabago. Pero sa tingin ko ba na ang mga pro-Israel na organisasyon sa pangkalahatan ay maganda ang nagawa pagdating sa pagpapahayag ng mensahe o anumang uri ng advokasya? Hindi ko iniisip yon. Sa palagi ko, walang konserbatibong organisasyong Hudyo na gumagawa ng ganoon. May mga konserbatibong organisasyong Hudyo pero wala sa kanila ang nag-outreach o nagpapahayag ng mensahe. Sa tingin ko, nahuhuli tayo dyan. Totoo. Ang ideya na ang kabataan ay lumalaban sa atin ay maaring totoo. Pero kabataan sila. Madali silang mahubog. Pwede pa silang magbago ng isip. At ganun natin dapat tingnan yun. Dapat nating tingnan ito bilang isang pagkakataon para makapag-usap at mas pagbutihin pa ang pakikipag-usap. Napapansin ko na ang nagpapabigat sa akin ay madalas hindi lang sa mga magulang na Hudyo, kundi sa lahat, hirap silang pag-usapan ang pinapahalagahan nila sa mga anak. Nakakagulat ito para sa akin. Ako si Bethany Mandel. Naging guest ako sa iyong show matapos naming isulat ang Stolen Youth. Maraming magulang ang nagsabi sa amin na parang nawala ang anak nila dahil nag-iba ito nang pumasok sa kolehiyo. Naririnig ko rin to sa mga magulang na Hudyo. Parang nagiging anti-Israel ang mga anak nila. Sabi ko, napag-usapan niyo ba ito sa bahay? Naitanong niyo ba kung bakit mahalaga ang Israel, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa kanluran? At sasabihin nila, hindi ko nagawa. At sabi ko, well, ayokong sabihin na may nakaligtaan ka, pero dito nagsisimula yon. Nagsisimula ito sa bahay kung saan nag-uusap kayo ng mga anak ninyo at nagpapasa ng mensahe. Dahil dito, may mga hindi komportable, parang ayaw nilang i-brainwash ang mga anak nila. Sa TikTok na sila na brainwash na yon. Ipinapaubaya mo pa rin sa iba ang issue nila. Ipinapaubaya mo talaga sa iba ang pagbubuo ng opinyon nila habang nandadalaga o nagbibinata. Sabi mo, pabayaan mo na lang ang iba. Palagi ko ring sinasabi sa mga anak ko na tama ang opinyon ko, kaya natatawa sila. Gusto ko talagang ganun nila ito makita, hindi lang basta opinyon na walang basihan. Heto ang aking mga pinagbatayan at impormasyon. Heto, ang gusto kong malaman at maintindihan mo. Kailangan mo rin ng mga anak na kayang makipag-argumenta sa'yo.
Gusto ko ang mga anak ko ay marunong makipagdiskusyon. Kung di nila kaya, panalo ako at nanghingibabaw ang opinyon ko sa kanilang tahanan. Pero naranasan ko ring matalo ng mga anak ko sa diskusyon sa politika. Sa tingin ko, hindi dapat matakot ang magulang na makipag-argumento at ipahayag ang paniniwala ng pamilya. Sa tingin ko, isa yung pangunahing tanong na lampas pa sa politika ng kasalukuyan. Tungkol ito sa parang pagkukulang ng magulang. At kung paano natin iniiwan ang edukasyon, hindi lang sa mga paaralang pinamumunuan ng mga ideolohista. Pero pati na rin sa social media na alam mo namang laging nandyan sa buhay nila. Maliban na lang kung, alam mo yan, talagang ihiwalay mo sila sa natitirang bahagi ng mundo na karamihan sa mga tao ay hindi naman kayang gawin, di ba? O ayaw gawin. Oo, tama ka dyan. Ito ang dagat na nilalangoyan nila kapag hindi mo sila binigyan ng panangga. Turuan mo silang lumangoy. Tama. Maraming liberal na Hudyo ang hindi magaling dyan, kaya nawawala sa kanila ang kanilang mga anak. Hindi sila pumapalyarian gaya pagdating sa abortion. Para silang? Ito ang paniniwala natin dito sa bahay tungkol sa abortion. Bakit hindi mo magawa yan tungkol sa Israel? Bakit hindi mo masabi na ito ang paniniwala natin dito sa bahay tungkol sa Israel? Para sa akin, walang pinagkaiba doon. Tama ang opinion ko sa abortion at dapat mo itong paniwalaan. Pwede mo rin gawin ito sa ibang usapin at dapat nga. Sigurado. Bago tayo lumipat mula sa mga Republikano, gusto kong balikan sandali si Vance, si J.D. Vance, na alam mo na may isang nakakaintrigang kwento. Siya pa rin ang malinaw na nangungguna. Tumaas ang tingin sa kanya ngayong linggo, lalo na dahil sa Iran deal na pag-uusapan natin mamaya. Pero ang tanong ko ay, hindi kong uulitin niya ang mga pro-Israel na pahayag habang tumatakbo bilang presidente. Ginawa na niya yon noong 2020. Ang punto ko, nagpunta siya sa Quincy Institute, isang anti-Israel na think tank, at nagbigay siya ng napaka-pro-Israel na talumpate kung saan sinabi niyang ang Israel ang huwarang kaalyado ng Amerika para sa MAGA. Para sa akin, ang tanong ay kung magiging magkaibigan pa rin sila ni Tucker Carlson. Mananatili pa rin ba siyang neutral tulad noong Turning Point Conference? Lalo na sa issue ng anti-Semitism ni Carlson. Yan ang tanong ko tungkol sa kanya. Sa palagay ko, maraming nangyari mula nung Turning Point Conference noong nakaraang taon. Oo, 6 na buwan na ang nakalipas. Tama. nagtataka ako kung ganun pa rin na yon. Habang nire-record natin ito, nasa palabas siya ni Megyn Kelly. Ibig bang sabihin nun, pupunta rin siya sa palabas ni Tucker Carlson? Ibig bang sabihin, pupunta siya? Nasa book tour siya kaya may saysay na sumali siya sa show ni Tucker Carlson, pero gagawin niya kaya ito? Sa tingin ko, mas maingat na siya ngayon kung ang suporta ni Tucker at ang koneksyon ni Tucker sa kanya ay mabuti o masama para sa kanya. Tingnan mo, baka hindi naman nakakabawas ng puntos ang pagiging kaibigan kay Tucker sa Partido Republikano, pero di ako sigurado. Sa tingin ko, dapat lang. Tama. O kaya, hindi ko talaga alam kung hindi nga ba ito magiging issue, pero siguradong malaki ang magiging epekto nito sa pangkalahatang eleksyon. Para sa akin, si J.D. Vance ay laging nag-iisip ng susunod na mga hakbang. Kaya kung makita natin siyang lumabas sa palabas ni Tucker, sa tingin ko, ibig sabihin nito ay nag-aalala siya sa posisyon niya sa susunod na Republican primary. Kasi kung hindi, wala namang dahilan para lumabas siya roon. Ibig sabihin, magkapareho sila ng paniniwala at iyon ang magiging palatandaan sa puntong yon. Medyo binibigyan ko si J.D. Vance ng kaunting konsiderasyon kumpara sa maraming Jewish conservatives. Dahil sa tingin ko, marami sa mga naririnig natin tungkol sa kanya ay puro sabi-sabi lang. At gaya ng sinabi ko, hindi ako magiging Hudyo na sumusuporta sa kandidatong may tattoo ng Nazi. At ibig ko ring sabihin yon sa paraang metaphorical. Kung makakita ako mismo kay J.D. Vance ng ganong asal, alam mo na, o wika na sa tingin ko ay hindi katanggap-tanggap o lumalampas sa linya. Tapos na ako sa kanya agad-agad. Pero hindi ko pa yon nakikita. Mahalaga para sa mga konserbatibong Hudyo na maintindihan na maraming kwento tungkol kay Vance, pati na ang iniisip o pananaw niya ay hindi direktang galing kay Vance.
Oo, naging stratehiko siya dyan at hindi pa rin siya matagal sa politika. Ibig ko sabihin, alam mo, nung 2021 lang naman, isa lang siyang kandidata na tumatakbo para sa Senado sa Ohio. Kasama ng marami pang iba. Alam mo, nakakatawa nga eh. Magaling siya noon. Noon pa lang, gusto ko na talaga si J.D. Vance. Aminin ko, sobrang bilib ako sa kanya. At natuwa rin ako nang ilagay siya ni Trump sa ticket bilang vice-presidente. Akala ko, ang mga ideya niya sa paglapit sa uring manggagawa at sa ibang pantingin sa napakaraming usapin mula sa isang pambansang konserbatibong pananaw ay may saysay. Oh, hindi kami uto-uto. Hindi kami basta magtatagal doon. Kapag nagbago ang mga bagay, magbabago din opinion namin. Oh, pero aminin ko na nung pumunta siya sa turning point at sinabi niyang hindi siya maghuhusga sa pagitan ng sinasabi ni Ben Shapiro tungkol sa anti-Semitismo at ng sinasabi ni Tucker, dun ko nasabi na, sige, tama na. Check please, tungkol kay J.D. Vance. Pwede ba akong mabawi ulit? Siguro, pero parang hindi na yata. Pero ang masasabi ko ulit noon, si Tucker ay napakamaingat at banayad sa mga bagay-bagay sa mahabang panahon. May mga kaibigan akong Hudyo na di maintindihan bakit ako tumalikod kay Tucker. Tinanong nila, ano bang sinabi niya? Pero di ko masagot ng maikli. Hindi siya tulad ni Nick Fuentes. Napapansin ko lang na palagi niyang binabanggit ang Israel sa bawat palabas niya. Hindi ito diretsahang mga bagay. Simula nun, laging mas direkta si Tucker. Sa tingin ko, yung komento niya tungkol sa Chabad ay hindi na lang tungkol sa Israel. Ngayon, Judaismo at reliyon na ang tinutukoy niya. Sa tingin ko, ang pagpapakilala ng kapatid niya sa social media ay parang sinasabi niya yung mga gustong sabihin ni Tucker. Sa palagay ko, napapansin din yun ng iba. Sa tingin ko, binago ng huling 6 na buwan ang pananaw ng mga tao kay Tucker. Pero kahit ganon, masasabi ko na nakakakilala pa rin ako ng mga taong pro-Israel o Hudyo o may simpatya sa adikain ng mga Hudyo o kahit ano pa man doon at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari kay Tucker. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi pa rin nila alam ang mga detalye. Iyan din ay tungkol sa mga konserbatibong Hudyo. Parang dapat, matagal ko nang iniisip na dapat may proyekto na ipaliwanag kung ano ang koneksyon ng mga sinasabi ni Tucker kasi medyo malabo pa rin ito. Oo. Sa tingin ko, bilang isang tao na maagang nakaunawa, alam mo yon, o maagang nakaintindi kung anong ginagawa ni Tucker, gaya ng lagi kong sinasabi noon habang nasa Fox News siya, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Yun lang ang oras sa Fox News kung saan hindi nababanggit ang salitang Israel dahil iyon ang bagay na talagang hindi niya kayang talakayin. Naumalis siya at nagkaroon ng sariling palabas na wala na ang mga limitasyon. Pero sa totoo lang, magandang panimula yan. Lilipas na ako sa pinakamalaking balita ngayong linggo. Tinapos ni Trump ang digmaan sa Iran sa isang kasunduan na wala pang detalye na kinukumpara ng marami sa ginawa ni Barack Obama. Bakit sa tingin mo umatras si Trump sa isang issue na ginugulan na niya ng maraming political capital na sa palagay ko'y hindi na niya mababawi ngayong huling bahagi ng taon? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Hindi lang sa alyansa sa Israel, kundi pati sa kinabukasan ng Republican Party, lalo na ngayon na si Vance ay mas aktibo sa likod ng mga eksena. Mukhang nanalo si Vance, kahit pansamantala, laban kay Secretary of State Marco Rubio sa mundo ni Trump. Naghihintay at nagmamasid pa rin ako tungkol dito. Habang nire-record natin ito, hindi pa natin nakikita ang mga detalye ng kasunduan. Nakakatawa kasi, hindi naman ako may tiwala kay Trump. Hindi naman talaga ako naging malaking taga-suporta ni Trump. Isang beses ko lang siya binoto nitong huli. Pero kailangan kong aminin, itong huling pagbuto ko sa kanya, naging tipong gagapang ako sa basad na salamin para lang makaboto para sa taong ito dahil sa mga taon ni Biden. At sa tingin ko, hindi naman dahil nagtitiwala ako kay Trump na kumilos pabor sa Israel. Hindi talaga. Ang iniisip ko lang ay hindi siya magpapaloko. Naiintindihan ko na ang pakiramdam ngayon ay parang niloloko siya. Hindi ko akalain na yun ang kalalabasan, kaya na yun ay naghihintay at nagmamasid lang ako. Hindi ganoon ang pakiramdam ko, hinahati ng mga tao ang sarili nila sa pro-Trump at anti-Trump at ginagawa nila ito sa bawat issue.
Ako, hindi ganun para sa akin. Talagang nagkamali na rin ako dati at nagbigay ako ng komento sa mga bagay na hindi pa lubos na naisa sa gawa o hindi pa natatapos noon. Hindi ko nakikitang matatalo siya kahit may tagumpay dito, kaya hihintayin ko na lang ang mangyayari. Pwede silang magkasundo ngayon pero baka labagin ng Iran ang kasunduan sa susunod na linggo at magsimula ulit ang lahat. Tingnan na lang natin, kailangan kong makita kung ano ang mangyayari. Oh, tingin ko makatuwiran ang posisyon na yan. Sa tingin ko, ang pagtigil ng bigmaan matapos mag-invest ng malaking political capital at makamit ang mga tagumpay sa militar. At alam mo, ang pangunahing punto dito ay hindi naman talaga isinusuko ng Iran ang kahit ano sa mga ginagawa nila bago nagsimula ang digmaan. Sa totoo, iniiwasan niya ang ideya ng paglalagay ng presyon sa rehimeng ito para bumagsak. At sa tingin ko, alam mo, at parang pinipigilan din nila ang Israel at Lebanon. Sa tingin ko, marami talagang nangyayari dito kahit di natin alam lahat. Na parang iniiwasan lang niya dahil wala siyang pasensya. Sinulat ko ang artikulong ito mas maaga nitong linggong ito. Siya yung tipong gusto ng agarang resulta. Sigurado ako, gusto niya ng mabilisang tagumpay. Wala siyang pasensya para sa isang mahabang digmaan. Alam mo yon? Kung saan kailangan niyang gumamit ng epektibong blockade para gutumin ang mga Iranian. Kasi, at ayaw niyang bayaran ang presyong pampulitika dahil, alam mo yon, hindi siya ganon. Hindi siya yung tipo ng tao na mahiling tumindig sa prinsipyo kahit na ayaw niya ng masamang kasunduan. Ayaw niya ng masamang kasunduan at hindi niya gusto. Oo, tama. Yun din ang naisip ko at sinasabi ko hanggang ngayon. Pero alam mo, natatakot din siya sa masasawi. Masyado siyang natatakot na, alam mo, kumalat ang digmaan. Kaya sa tingin ko ay nililimitahan na lang niya ang magiging pinsala. At yon, masama yon hindi lang para sa Israel. Sa tingin ko, masama rin yon para sa Estados Unidos. Sa totoo lang, masama ito para kay Donald Trump. Kung hindi na siya kinatatakutan ng mundo gaya ng dati. Alam mo, hindi lang pagkatapos ng midterms, siya magiging lame duck na leader. Sa tingin ko, ito na ang sandali na magiging lame duck siya. Pero sa tingin ko, alam na alam ni Trump kung paano siya nakikita ng iba. At napakahalaga ng itsura na yon para sa kanya. Kaya kung magmumukha siyang mahina sa buong mundo, may intindihan mong babawasan niya ito. Alam kong may kasunduan na, pero kadalasan, nauuwi rin sa wala ang ganito. Sigurado akong mauuwi rin sa wala ang kasunduang ito sa malapit na hinaharap. Alam nating hindi tinutupad ng mga Iranian ang kanilang salita. Oo, tama. Kaya Hindi ko rin alam kung talagang malaking bagay na pumirma lang tayo sa isang papel. Kailangan nating makita kung ano ang mangyayari. Gusto ko ring makita ang mga kondisyon. Malaking negatibo pa sa administrasyon na hindi pa nila inilalabas ito, kaya kumalat ang iba't ibang sismis online. At habang tumatagal, bago nila sabihin sa atin kung ano talaga ang laman nito, lalong lumalala ang sitwasyon para sa kanila dahil mahirap nang pigilan ang mga kwentong ito kapag kumalat na. Iniisip ng tao ang pinakamasama at hindi ko sila masisisi. oo. At sa tingin ko, ang iniisip ng mga tao ay handa siyang bumalik sa digmaan kung sakaling lumampas ang Iran sa tinatawag na red line kung gagamitin natin ang termino mula sa panahon ni Barack Obama. Hindi ko alam. Kung talagang gusto niyang ipagpatuloy ang bigmaan, sana ginawa na lang niya. Pwede na tayong mag-move on dyan. Gusto kong talakayin sandali ang estado ng ating propesyon bilang mamamahayag. Gusto kong pag-usapan ng kaunti. Alam mo, maraming usapan tungkol sa pagbabago sa 60 Minutes at CBS noon. Si Barry Weiss ang pumalit at siya ang nakatanggap ng karamihan sa mga batikos. Ikinuwento pa niya na ang mga liberal na mamamahayag tulad ni Scott Pelley ay hindi namamalayan ang sarili nilang pagkiling. Pero sa tingin ko, ang mahalagang tanong para sa akin ay hindi kung ano ang tingin mo kay Scott Pelley na tinawag ni Dylan Byers na Mother Teresa ng mga kalalakihang nasa gitnang edad na nagme-makeup at nagbabasa lang sa teleprompter. Sa tingin mo ba may chance siyang baguhin ng network o CNN kung mapunta ito sa kanya, lalo na sa mga pagsasanib, para hindi ito masyadong makakaliwa at mas maging bukas para sa buong bansa nang hindi kailangang tanggalin lahat ng dating empleyado? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi na lang natin tanggalin lahat ng mga dating nagtrabaho doon. Pero Naniniwala ako kay Barry Weiss. Sa tingin ko napakagaling ng ginawa niya sa pagpapakita sa bansa
kung ano ang maaring itsura ng bagong media. Subscriber ako sa Free Press, subscriber na ako simula pa nung umpisa, mula pa nung iba pa ang pangalan nito, nakalimutan ko na kung ano yon, pero iba ang pangalan noon. Oo, napakagandang website nito. Maganda ito. Mahusay ang pagkakagawa at pagkakasulat ng mga artikulo, kaya maraming tao ang nagsusubscribe dito. Ang pagkakaroon ng subscriber model noon ay parang kakaiba at hindi pangkaraniwan, pero nagawa niya itong mangyari. Ngayon, meron ka ng istasyon sa telebisyon na napapanood ng lahat sa kanilang mga TV, basta may TV ka lang. At marami siyang magagawa gamit yon. Makakakuha kaya siya ng pagkakataon? Yan lang ang tanong. Kung papayagan ba siya ng mga boss ng CBS na gawin ang gusto niya? Dapat lang. Wala naman silang mawawala. Matagal ng pababa ang industriya na ito. Para sa akin, si Barry Weiss lang ang kayang magbalik nito. Oo, sa ngayon ako. Ibig kong sabihin, isa siyang henyo na negosyante. At ang tanong ay, bakit hindi nagawa ng iba na nagtrabaho doon? Bakit kaya, kahit may control sa network, hindi nila dumating sa parehong konklusyon na Roger Ailes at Rupert Murdoch sa Fox News? 30 taon na ang nakalipas, kung saan bilanggit ni Charles Krauthammer ang kanyang sikat na linya. Natuklasan nila ang isang bahagi ng merkado na hindi na paglilingkuran na binubuo ng kalahati ng mga Amerikano. Pwede rin gawin ng CBS ang parehong bagay kung gugustuhin nila. Sa mga nakaraang taon, gusto lang talaga ng mga konserbatibo na hindi sila lantaran kinamumuhian. Hindi ko nga iniisip na konserbatibong programa mismo ang hinahanap nila. Sa tingin ko, sinusubukan ni Barry sa CBS na gawing hindi lang para sa kaliwa ang palabas na to. Hindi ka ma-offend dito. Hindi ito magiging nakaka-offend sa panig mo. At yun talaga ang pinakapunto nito. Sa tingin ko, hindi pa rin sigurado kung talagang malalim na ang kultura ng mga, mga corporate media outlets na ito. Parang malaking bagay na nagtanggal siya ng ilang producer. Sino ba talaga ang may pakialam kung sino ang producer sa 60 minutes tama? Sino bang may pakialam kay Scott Pelley na parang naging matagumpay lang ang palabas dahil sumunod ito sa NFL? Oo, dun lang talaga pinanood ng lahat. Tama. At anong ratings kapag hindi taglagas? Kaya, magtataka ka kung bakit mahirap itong hilingin, pero talagang mahirap itong hilingin. Dahil ang may-ari nito ay kabilang sa kredensyal na elite. Kung saan ito, bumabalik ito sa pinagumpisahan natin tungkol sa, kung gaano kahirap labanan ng kultura na kinalakihan mo para sa mga liberal. Tingnan mo ang reaksyon kay Stephen Colbert. Nalugi ng milyon-milyong dolyar ang kanyang palabas taon-taon dahil kakaunti ang nanonood. Hindi na siya nakakatawa, masyadong politikal at laging galit. Kahit ganon, ang pagtanggal sa kanya ay nakita bilang paglabag sa unang susog. Sa tingin ko, mahusay talaga ang kaliwa sa pagpapalaganap ng mensaheng ganito. At iyan din ang nangyayari kay Scott Pelley, iyan din ang nangyayari sa buong Barry Weiss, sa pamumuno ng CBS News, na ang mga taong gusto siyang mabigo ay nakahanap ng paraan para magkwento na parang siya ay nabibigo. At makikita natin kung ano mangyayari doon. Pero muli, hindi ko gugustuhing matalo si Barry. Di ko rin siya tatayang matalo, pero tingnan natin. Ayokong imbitahan ka rito nang hindi mabanggit ang kolum mong sinusulat tuwing anibersaryo ng COVID pandemic tungkol sa pagkataksil ng liberal na elite, medical establishment at gobyerno sa mga karaniwang Amerikano. Marami ang kinalimutan na lang ang mga nangyari noong 2020 at sumunod, lalo ng lockdown at panluloko ng mga elite na parang itinapon sa Orwellian memory hole. Pero determinado kang hindi hayaang mangyari yon. Sa tingin mo ba may natutunan ng lipunan mula sa kapalpakan na yon? Bakit kaya kakaunti pa rin ang nagagalit tungkol dito? May isa pa akong podcast na normally kasama si Mary Catherine Ham na may segment na Still Mad Bro tungkol sa mga bagay na kinainisan pa rin namin. At ang COVID ang isa sa mga bagay na madalas pa rin namin kinaiinisan, bro. Isa talaga ito sa mga bagay na hindi ko pa rin matanggap. Pero naging maayos naman ang mga anak ko pagkatapos noon. Dinala ko sila sa Florida. Nakapasok sila kahit sarado ang mga paaralan sa New York City. Napag-usapan natin si J.D. Vance at ang paglapit sa mga manggagawang Amerikano.
Galing ako sa isang mahirap na bahagi ng Brooklyn. Lumaki ako sa isang lugar na delikado at alam mo na hindi maganda. At marami akong naging kaibigan doon at hanggang ngayon, meron pa rin ako. Nakita ko kung anong ginawa sa mga batang hindi nadala ng magulang sa Florida at hindi nakuha ang serbisyong kailangan nila. Hindi ko mapapatawad o makakalimutan yon. Dapat nating tandaan yon dahil maari nilang gawin ulit yon. Ilang buwan lang ang nakalipas nang tumama ang hantavirus. At syempre, ang unang bagay ay huwag maniwala sa kahit anong sinasabi nila. Huwag hayaang maging isa na namang COVID ito dahil napakadali nitong mangyari. At nakakalungkot na ang kawalan ng tiwala. Ang pagkawala ng tiwala ay nangyari noong panahon ng COVID dahil sa tingin ko marami itong magiging negatibong epekto. Pero kailangan ko ipaalala sa mga tao kung ano ang ginawa nila at na hindi ang COVID ang nagsara ng mga paaralan. Mga tao ang nagsara ng mga paaralan. Ang mga unyon ang nagsara ng mga paaralan. Ang naging reaksyon sa COVID ang dahilan, hindi ang virus mismo. Kung ano man ang naging mga liberal na laban na nakikita ko ngayon, kung ano man ang naging eksakto. Ito ang kailangan nilang sabihin at palagi ko itong ipaalala sa mga tao at hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi dapat makalimutan ng kahit sino, pero karamihan, hindi ito pinag-uusapan. Kahit kailan. Ibig kong sabihin, alam mo, parang tayo, mga demokratiko tayo. Gusto talaga nilang gawing parang pambansang holiday ang Enero 6 ayaw. Talaga nilang makalimutan yun. Para nila yung duguang kamiseta mula digmaang sibil. Pero dapat tayong lahat ang magwawagayway ng duguang kamiseta dahil sa nangyari sa COVID. Alam mo, dadalhin ng mga bata ito habang buhay. Tulad ng mga dumaan sa depresyon na bitbit ang trauma hanggang 80 taon. Gagawin nila yon at may mga tao pa rin na naglalakad na nakamask. Na malinaw na ebidensya kung paano mo alam ang ganitong uri ng masa at ang moral na pagkataranta. Ang solusyon sa mass delusions. 'Di ba? Talagang sumiksik na sa ating kultura. At alam mo, naging parang isang pamahiin. Pero naniniwala pa rin ang mga tao dito. Tinawag ko itong pamahiin nung COVID dahil sabi ko, tingnan mo, pwede ka magsuot ng mask, kumatok ako sa kahoy, dumura sa likod ng balikat, gawin mo, gusto mo, pero wag pilitin ng iba. Hindi kita pinipilit kumatok sa kahoy kapag may sinabi kang ayaw mong mangyari. Itago na lang natin ang pamahiin sa sarili. Parang baliw lang pero nananatili pa rin. Sana hindi na ulit mangyari ang isa pang uri ng emergency sa kalusugan. Muli nating haharapin ang parehong laban, pero tingin ko mas kaunti na ang sasama o susunod. Sige, ito na ang huli kong tanong. Malapit na rin ang ika-4 ng Hulyo. At ang tanong ko tungkol sa ika-250 anibersaryo ng Amerika na tinatanong ko sa sarili ko ay bakit hindi ito sesquicentennial na ipinagdiriwang sa mas bipartisan na paraan? Si Trump lang ba ang problema dahil sa egotismo at kakaibang panlasa niya sa mga arko at iba pa sa DC? Dahil ba ito sa kulang na sigla? Alam mo, sapat na edad ko para maalalang bicentennial. Ibang-iba nun. Mas bata ka ng kaunti, kaya hindi mo yon naabutan. Pero alam mo, ang kakulangan ba ng sigla para dito ay mas bunga ng pagkakalulong ng kaliwang politika sa mga nakalalasong ideolohiya tulad ng critical race theory at settler colonialism, na bukod sa pagbibigay ng pahintulot sa antisemitismo na sa kaibuturan ay may malalim na galit sa Amerika at paniniwalang hindi ito mabuti at dapat pabagsakin imbes na ipagdiwang. Ito ba talaga ang mangyayari ngayon? Yun ang pangalawa. Sisisiin nila si Trump, pero hindi ito tungkol sa kanya. Kahit sino pang Republican o kahit Democrat ang presidente ngayon, pareho lang. Nakalimutan ko pangalan niya pero miyembro siya ng editorial board ng New York Times na nagsabing kinatakutan niya ang mga bandila ng Amerika sa Long Island noong panahon ni Biden. Hindi ito tungkol kay Trump. Tungkol ito sa katotohanang meron tayong pinakamadandang bansa. Pero hindi ito pinapahalagahan ng marami. At sasabihin ko ulit sa'yo na uuwi talaga ito sa pagpapalaki ng magulang. Alam ba ng mga anak mo na sila ang pinakamaswerteng tao na nabuhay dahil dito sila nakatira sa bansang ito? Kung hindi, umuwi ka at ituro mo ito sa mga anak mo dahil totoo at ganun talaga. Tuwing Hulyo 20, ipinagdiriwang ko ang Americaversary namin ng nanay ko, ang araw ng pagdating namin sa Amerika. Taon-taon, gumagawa ako ng artikulo tungkol dito. Walang araw na hindi ko nararamdaman na ako'y masuwerte at pinagpala. At iniisip ko na sana iba ang naging buhay ko, na pwede sanang lumaki ako sa Soviet Union.
Ito ako, hindi lang basta sa Amerika, kundi sa pinakamalayang estado. May 3 anak akong sobrang malaya at kamangha-mangha. At sa tingin ko, ayos lang maging cheesy tungkol dito at talagang magpapasaya ako ngayong ika-4 ng Hulyo. Kung kasama mo ako sa 250 magiging makabayan ako, cheesy pa rin hanggang dulo. Wala akong pakialam kung sino makakita. Pula, puti at asul. Oo, gumawa na ako ng mga t-shirt. Handa na talaga ako. Ayos yan para sa'yo. Sa tingin ko, mahalagang punta yan. At sa tingin ko, hindi natin dapat palampasin yan kasi alam mo, maaaring hindi na uso ang pagiging makabayan, lalo na sa mga tinatawag na elitista at sa liberal na kultura. Oo. Pero dapat nating tandaan, kahit na tayo ay dumating dito sa bansa o dito ipinanganak, alam mo, ang ating mga kalayaan na ngayon ay nanganganib dahil sa pagbabago ng ating kulturang kompolitika ay dapat nating ipaglaban. At alam mo, sa tingin ko, ang malinaw na hati sa bansang ito ay kung hayagang makabayan ng mga tao. At alam mo, makikita yon sa kung sumasabay sila sa pambansang awit sa mga laro at kung paano sila tumutugon sa mga hayagang pagpapakita ng pagiging makabayan. At alam mo, hindi tayo dapat mahiya na ipakita ito. Tama ka, makikita mo ang bahay ko na may bandila ng Amerika. Sige, napakagaling. O sige, Carol, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Paano masusundan ng ating mga manonood at tagapakinig ang iyong mga ginagawa? Ako si Carol, basta Carol Markowitz sa X. Nagsusulat ako ng mga regular na column sa New York Post at Fox News. Meron akong 2 podcast on Carol Markowitz Show at Normally. Pwede niyo itong i-download kahit saan kayo makinig ng podcast. Salamat din sa aming tagapakinig. Huwag kalimutang makinig araw-araw sa Jonathan Tabin Daily Edition, available sa lahat ng podcast platform. Kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman sa mga podcast platform na iyon o nanonood man live sa Facebook, X o sa JNS YouTube channel, pakilike at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampanilya para sa abiso at magbigay sa amin ng magagandang review. Sumulat sa amin sa Think Twice sa jns.org at sabihin kung saan kayo nanonood o nakikinig ng palabas at ang inyong opinyon. Tandaan, patuloy magbasa at mag-isip para sa sarili. Kita-kits sa susunod na linggo.